Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 22, 2025. Napanood po natin ang hearing kahapon sa TRICOM with the so-called DDS bloggers as the resource speakers. Sila po ay tinaguri ang DDS bloggers sapagkat they are supportive of the former President PRRD. And secondly, because they are critical of the incumbent administrations, particularly the lower house, sapagkat ang perception po dito sa lower house ay talagang ginagamit lamang ng administrasyon para i-harass ang mga kritiko ng kasalukuyang Pangulo. Ngayon, ano po ang ating reaction sa nabanggit na hearing kahapon? Well, makikita din po natin na talagang sa atin pong opinion ay yung ginaganap na hearing ng TRICOM towards specifically the so-called DDS bloggers is harassment, plain and simple. Bakit po? Under the guise of inquiry and aid of legislation, iniimbestigahan nila itong mga DDS bloggers di umano sapagkat ang kanilang ipinapublish sa kanilang mga channels o Facebook ay fake news. At dahil dito, itong TRICOM gusto nilang i-regulate ang social media platform upang maiwasan di umano itong mga disinformations in terms of proposed legislations. So yan po yung kanilang sinasabi. But along the way, ang nakita po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay pananakot po sa mga vloggers under the pain of being cited in contempt. Pag ikaw po ay na-cite ng contempt, you will be detained indefinitely hanggat hindi nila nakukuha ang gusto mo. So sa makatwid, upang maiwasan yan, pag sinabi lang magsuri ka, magsuri ka. Otherwise, you will be cited in contempt. At pag ikaw naman ay nagsuri, sasabihin ng mga rules ng gobyerno, ayan, mabuti na sa'yo kasi fake news ka. Nagpapalabas ka ng masasamang impormasyon laban sa gobyerno. So, masisira ang credibility mo at isa pa, matatakot ka na talaga na mag-advance ng mga opinion mo against the government. So ano po ang epekto nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Wala nang magiging kritiko laban sa gobyerno. Ang halimbawa po, to be specific, ang sabi ni Abante doon sa isang vlogger na ang sabi niya, itong vlogger na ito nagsabi daw na mayroong mass resignation sa hanay ng kapulisan at kasundaluhan
Ngayon, tinatanong ang vloggers, ano ang information mo? Yan bang information mo ay galing sa official records ng gobyerno? Ayan, si General Torre, pinabulaanan niya na hindi totoo. Sabi naman natin, natural lang na pabulaanan nila sapagkat kasiraan sa gobyerno o sa PNP kung sabihin na marami nag-resign dahil sa ginawa nila kay PRRD. Anong basis mo? Siyempre ikaw na vloggers, ang basis mo, yung mga nakikita mo lang sa social media din, yung mga post ng mga nag-resign. Galing ba yan sa official record? Ibig sabihin, yung source mo ba galing sa PNP na mayroong mga nagsipag-resign? Ang tanong ko dito kay Abante, ay pag pumunta ka ba sa police para humingi ng records, bibigyan ka ba? Siyempre hindi. Katulad ng sinasabi ng isang vloggers, marami naman sa mga sinasabing alleged AJK victims yung iba buhay. Kumbaga, hindi naman totoo ang ibig sabihin na ganun talaga ang mga AJK kadami. Kasi kahit nga buhay, kahit namatay na noon, it is being associated with the AJK. Ang sabi ni Abante, kumuha ka ba ng records sa Commission on Human Rights? Kami dito sa PADCOM, kumuha kami. Ang pinagbabasihan naman, lalo na ako, chairman ng Human Rights. Ang pinagbabasihan ko, datos. Ikaw, ang pinagbabasihan mo, galing ba yan sa official records? Siyempre hindi. Dahil kahit pumunta ka sa Human Rights, para manghingi ka ng records yun, tatanungin sa'yo, sino ka ba? Vlogger po. Ay, wala akong pag-alam sa'yo kung vlogger ka. So, hindi ka bibigyan noon. Ngayon, kung sasabihin ni Abante, hindi ka pwedeng mag-vlog ng ganun sapagkat hindi base sa official records yung source mo. Kalukuhan yun. Gago tong si Abante. Anong ibig sabihin niya? Ito yung tinatawag natin na prior restraint. Sa pamamagitan ng mga ganyang policies, pipigilan ka nila, kung ngayon ang basihan, pipigilan ka nila na magsalita dahil wala kang official records na hindi mo naman talaga makukuha. So, anong mangyayari? Dalawa lang. Dahil sa takot, huwag ka na mag-criticize sa gobyerno. Malaya na sila sa lahat ng kabulastugan na kanilang gagawin. Yan talaga ang purpose ng mga ito. Nawala na yung essence sa democracy na mayroon tayong kalayaan sa pamamahayag. Yung freedom of speech is now being curtailed by the so-called prior restraints. Ganito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang kasamaan ng kasalukuyang administrasyon with this Congress, particularly the lower house, harassing the critics of this government. Yan po ang nakikita natin. Ayaw nila na ma-criticize sila. Sapagkat under a democratic system of governance, where the public officials are accountable to the public, being a public servant, hindi dapat po sila matakot o being criticized. Kapag criticize sila, halimbawa, sinabi natin, ikaw, bangag na pangulo ka, adik ka, magnanakaw ka. So it is incumbent upon him to prove that he is not as well as what we think of him. Pero kung sasabihin mo, bago mo sabihin niya, kailangan may source ka, may katunayan ka, galing sa doktor na siya nga ay bangag, galing sa pulis na siya nga ay magnanakaw, hindi ka makakakuha noon.
Hindi ka makakakuha ng ganung information. Lalo na ngayon, mayroon tayong anti-secrecy law. Hindi ka makakakuha. At dahil kung wala ka noon, you cannot say against him. Hindi po tama yan. Baliktad po. Dapat sabihin natin, if that is our opinion to someone, public officer, unless it is proven na malicious ang pagkasabi mo. Malicious in the sense na hindi totoo. I mean, wala kang basihan sa sinabi mo. Talagang gusto mo lang manira, yun. Anyway, hindi kailangan yung ganong regulation kasi kung sakali meron tayong libel, pwede siya magdemanda ng libel laban sa'yo, and that is sufficient. Restrained already to make everybody responsible for what he does. Yan po ang dapat. Pero yung tatakutin mo na ganito ganyan, ay talagang harassment yan. Halimbawa po, kay Secretary Anyo, sinabi ni John B. Cremulya, ikaw, Anyo, isa ka sa nagplano para maaresto si PRRD. Marami nagalit kay Anyo. Kahit tayong minumura natin sa Anyo, putang ina mo, Anyo ka, wala kang utang lalong, so forth and so on. So it is incumbent upon Anyo, which actually he did, to deny it. At dininay niya yan sa Senate inquiry. Sabi niya, I was not a part of it. There is no such thing as core group, of which I am a part. I don't know about it. Nasa atin kung maniniwala tayo kay Anyo o hindi. But the thing is, dininay niya. Kung ayaw mong maniwala, so be it, bahala ka sa buhay mo. Pero dito, sinabi kay Anyo na taksil siya. Sinabi niya hindi totoo yung aligasyon sa akin. Dapat ganun. Sinabi natin, bangag ka Marcos. At sabi niya hindi totoo. Ngayon kung ayaw maniwalang tao, maglabas siya ng medical record. Ito, negative ako. Kaya dapat, nagpapadrug test siya. Sabi ng mga tao, para mapatunayan in public, magpa-drug test ka, polycol, hair polycol. Ay kung gusto niyang pabulaan ng talaga yun, paniwalaan siya ng tao to whom he is anyway accountable. Magpa-polycol, hair polycol test siya at sabihin niya, ito yun. Pero yung ginagawa ngayon ng TRICOM, mananakot. Hindi ka pwedeng magsalita kung wala kang basihan. At ang sinasabi nga niya dati, official records, katarantaduhan niya. Galit lang kayo sa mga tinatawag nating DDS vloggers kasi ito ang mga nag-i-expose sa mga katarantaduhan nyo. Yung mga trolls nyo, malayang gumawa ng fake news. Yung nasa gobyerno, malayang gumawa ng fake news. Hindi nyo inimbestigahan. Dahil ang gusto nyo palabasin, pag government official na nagsasalita, kaya totoo kaya hindi, official record yan. Hindi fake news. Pero itong mga kalaban nyo, pag nagsasalita, pag walang maipakitang record, galing sa gobyerno, at hindi nyo naman talaga ilalabas yan, fake news. So anong epekto nito? Pananakot sa mga kritiko ng gobyerno. Kasi ang gusto nyo, maging malaya kayo sa pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Halimbawa, sinabi namin, kayong nasa kamara, kaya kayo pumirma sa impeachment complaint dahil nasuhulan kayo. Ngayon sasabihin nyo sa amin, nasaan ang record nyo na nasuhulan kami?
May record ba kayo na talagang tumanggap kami ng pera kaya kami pumirma sa impeachment? Ang tanong, abante, saan ako kukuha ng record? Saan kami kukuha ng records na tumanggap kayo ng pera, ng suhol, para pumirma kayo sa impeachment complaint laban sa EBP? At kung wala, sa BP, kung wala kaming records, hindi na kami magsasalita. Dahil fake news ito. Mapaparasahan kami. Tatakutin mo. Ilabas mo. Pag hindi ka nakapaglabas ng records, pag-sorry ka sa publiko, sabihin mo, hindi pa po sinabi mo. Pag hindi, kukulong ka namin dito. O yan eh. Yan ang pananakot mo. Gago ka pala, abante ka. Tangina mo. Matatakot, magagalit kayo, namumurahin kayo. Eh makatarantaduhan naman pinagagawa nyo. Kaya dapat talaga mapatalsik na tong gobyerno na to para maalis na kayo dyan. Dapat talaga maglunsad na ng EDSA-3. Kasi ginagamit nyo ang kapangyarihan nyo para takutin ang sambayan ng Pilipino. Takutin ang mga kritiko nyo. Nang sa gayon, hayaan kayong maging malaya na gawin ang gusto nyo. Ito talaga ang tunay na dictatorship. Without declaring martial law, we are as if we were under martial law regime. With the lower house being used by the administration to harass, especially the critics of this government who are using the social media platform. Iyan ang totoo. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat hindi po natin ito hayaan. Dapat huwag tayong matakot sa pananakot ng mga crooks, mga congressmen na ito, na ginagamit ang kanilang kapangyarihan na pinahiram ng bayan upang takutin, upang apihin ang sambayan ng Pilipino, nang sa gayon may sakatuparan nila yung kanilang walang habas na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sasabihin nyo sa amin, mayroon ka bang record sa magpapatunay na nagnakaw kami sa kaban ng bayan? Siyempre wala. Dahil hindi naman kayo gagawa ng records talaga na kayo ay nagnanakaw sa kaban ng bayan. So, sasabihin nyo, kung sinasabi namin, fake news. At dahil fake news, dapat magsuri. Na ibig sabihin, hindi totoo na kayo ay magnanakaw ng pera ng sambayan ng Pilipino. Yan ang mangyayari. Yan ay pananakot sa mga vloggers na nagiging kritiko sa inyo. Pero itong mga vloggers na ayon sa inyo, hindi nyo sinasabing fake news makers. Kahit kasinungalingan ang sinasabi nyo, inuulit-ulit nila dahil binayaran nyo, hindi pa rin fake news kasi galing sa inyo at pabor sa inyo ang sinasabi nila. Pero kung laban sa inyo, lalo na ang mga puna sa mga kabulastugan na ginagawa nyo, fake news. At dahil fake news, mag-sorry ka. Sabihin mo sa publiko na hindi totoo. At pag hindi mo ginawa, ikukulong ka namin by citing you in contempt. Yan ang gusto ng mga congressmen. Kaya itong bansa na to, kapag natakot ang mga vloggers na ito, mananahimik na lang. At dahil nanahimik, ang taong bayan wala nang maririnig
laban sa inyo. Katulad ng ginagawa ng mga stream media. Ang stream media, they are not criticizing. They are not expressing their opinion. Basta ang sinasabi na ito ang ginawa ng public officer na to, yun lang. Tuwan-tuwa kayo dyan. At understandable ang ginagawa ng mga stream media. Bakit? Pag naging kritiko sila, tatanggalan nyo sila ng prangkisa for being a fake news maker. Kaya tingnan nyo po, yung mga stream media, walang inilalabas anything against you. Ang inilalabas lang nila yung sinasabi ng gobyerno dahil natatakot sila. Kapag ganyan po ang nangyari, balik tayo nung panahon na wala pang social media. Balik tayo na kung ano ang gusto ng gobyerno, sasabihin ng stream media, yun lang ang malalaman natin. Kaya naman, naging ganito tayo, naging mapang-abuso ang gobyerno. Simula hanggang ngayon, hindi tayo umuunlad. Sapagkat the moment na mayroong nag-criticize sa gobyerno, ito lang naman to ngayon with the social media, yan ang ginagawa nyo. Pinipilit yung kontrolin. Halimbawa, nagalit si Barbers, kaya siya nagsimula nito na kailangan daw magkaroon ng regulation kasi mayroong isang vloggers na nagsabi ng Barbers ay sangkot sa illegal drugs sa Surigao. Dahil dyan, sabi niya, biktima siya ng fake news, katulad ng Pangulo. Biktima rin ng fake news. At ito sinasabi ng mga congressmen. Kaya kailangan ipatawag itong mga vloggers, imbestigahan para magkagawa di umano ng batas. Kung tutusin, hindi nyo na kailangan gumawa ng batas. We have libel law. Magagamit ng sino man na sinisiraan ang kanyang pangalan, whether private or public. Kung hindi naman totoo, he can go to court using that libel cyber. Hindi nyo na kailangan magpasa pa ng batas. We have sufficient laws. Yung mga fake news na sinasabi, that is a healthy exercise of a democratic rights under a democratic society. Kasi opinion yan ng isang vlogger, reaction niya to a certain issue. Yan ang sinasabi niyong fake news. Reaction niya. Ngayon, kung siya man ay naging malisyoso sa pagsasabi ng hindi totoo, bahala siyang managot under the libel law kapag idinimanda siya ng kanyang siniraan. Pero kung sasabihin mo, abante, hihingan mo kami ng official record at of basis para masabing hindi fake news ang sinasabi namin, that is making impossible for everyone to criticize any person and the government. That is prior restraint to freedom of speech and the press. Kaya hindi dapat nagawin nyo yan. Otherwise, mapupunta tayo sa isang madilim na lipunan na wala nang pwedeng mag-criticize against any government official. Yan ay epektibong pambubusal sa kalayaan sa pamamahayag. Yan ginawa nyo.
malaki ang epekto niyan sa mga vloggers para hindi na sila mag-criticize sa gobyerno. At iyan naman is a booster doon sa mga trolls ng pamahalaan. Kaya ngayon nagbobonyi sila dahil nakita nila na nagtagumpay ang gobyerno para busalan itong mga kritiko laban sa bangag na administrasyon. Pero sa atin pong paniniwala at palagay, sa labas ng Kongreso, hindi nyo mapatatahimik ang mga ito. Ang sinasabi natin dito, hindi na kailangan ang batas. Dagdag na batas para sagkaan ang kalayaan sa pamamahayag. We have sufficient laws. Libel under the revised penal code, libel law, plus itong cyber law. Ang sino man na irresponsable na nagpapahayag ng malisyoso laban kanino man, whether government official or not, he has the recourse under the law to file a case against that malicious blogger kung mayroon man. Kag gagawa pa kayo ng batas tungkol dito, yan ay paglabag na sa saligang batas sapagkat iyan to a certain degree limits our right to freedom of the press and speech. Sabihin nyo, hindi, wala namang kalayaan na absolute. Tama, kaya nga meron tayong libel law. Because without that libel law, it will make freedom of speech absolute. And that is sufficient limitation already. Kung dadagdagan mo pa yan ay pagpapakitid na sa kalayaan ng pamamahayag at pamamahayag at pagsasalita o pamamahayag either in writing and or in speech which to our beliefs is contrary to the Constitution, because under the Constitution it says that no law shall be passed abridging the freedom of speech and the press. So nakakalungkot po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ginagawa ng TRICOM. Ang sabi nga natin, the TRICOM itself is unconstitutional if the purpose of which is to find ways how to abridge the freedom of speech and the press. Sapagkat ang sinasabi ng saligang batas, no law shall be passed abridging the press, the freedom of speech and the press. So if the purpose of TRICOM is inquiry and aid of legislation so that they can make a law that in effect will abridge in whatever way the freedom of speech and the press, then that is unconstitutional. That being so, the TRICOM itself is unconstitutional. Pansamantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat.